Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Mag-isang tinahak ni Shane ang pauwi sa bahay nila. Malapit lang iyon kina Mara dahil sa iisang subdivision lang sila nakatira. How could she forget what day today was and the day tomorrow? Dapat ay ipinagpaliban na lamang niya ang tungkol sa mga plano niya para sa kanila ni Medel. Dinamay na lamang sana niya ang mommy niya ngayon. Tomorrow was supposed to be her dad's death anniversary, but she was having such a good time with her destiny that she left her mom alone at home. Kung sa bagay, malamang na lumabas ito ngayon para libangin ang sarili. She looked at the time on her cellphone and it's 10:35. Isa't kalahating oras na lamang at birthday na nila ng daddy niya. Oo, parehas sila ng birthday, pero hindi niya makuha magsaya dahil ang araw na iyon din namatay ang daddy niya. She was in third year college back then. Nasa ospital sila noon at nagbabantay rito. Her father had brain tumor. Plano pa sana nila ibang bansa noon para i-celebrate ang birthday nila ng taong iyon. Nangako kasi ang daddy niya na siya naman ang masusunod kung saan sila magsa-celebrate. Pero sa ospital pala sila magdadaos niyon. At iyon na pala ang huling birthday nila na magkasama. Ni hindi man lamang niya ito nabati. Kung sa bagay, ano pa ang saysay na pagbati dito ng happy birthday kung pareho silang hindi masaya. Paliko na siya sa kanto, papunta sa kanila na may marinig siyang tumawag sa pangalan niya. Nalingunan niya si Medel na palapit sa kanya. Bakit siya nito sinundan? Hinintay niya makalapit ito sa kanya. Bakit? Tanong niya rito. I was worried, he said. Ha? Siya bang tinutukoy nito? Bakit naman ito mag-aalala? You were acting differently earlier. I thought that maybe I should walk you home. Baka kasi kung ano mangyari sa'yo. Natouch siya sa pinakita nitong concern para sa kanya. Ngumiti siya. Sige, ngumiti rin ito at sabay na sila naglakad papunta sa bahay nila. Hindi siya nagsasalita. Hindi rin ito kumikibo. Ilang segundo silang tahimik na tila pinakikiramdaman ng isa't isa. Okay lamang iyon sa kanya. Noon lamang niya naranasan ang maglakad sa ilalim ng mga bituin na may kasamang lalaki. Masarap pala iyon sa pakiramdam, lalo na kung alam niya ang kasama niya ay ang lalaki na katakda para sa kanya. Kahit pa siguro gaano kalayo ang lakarin nila, hindi siya magrereklamo kung itong kasama niya maglalakad. Si Medel ang unang bumasag sa katahimikan. Bakit nga pala umuwi ka agad? Late na, hindi naman ako matutulog kina Mara. Uuwi ka pa rin sa inyo, hindi ba? Yeah, sagot nito. But you seem, I don't know, makulit ka pa kanina. Tapos, bigla kang tumahimik. Pansin nito. Hindi ka agad siya sumagot. Kailanman ay hindi siya naging komportable ikwento sa iba ang tungkol sa daddy niya. It was a sad experience, and remembering that was like remembering everything that happened all over again and feeling the same pain they went through after losing her dad. I'm sorry, he said. Gulat na nilingon niya ito. I wasn't acting nicely whenever you were around. Okay ka naman eh. Huwag ka nga lang aandara na katupakan mo. Biro nito. Napangiti na rin siya. Ang tungkol sa kwintas sigurong tinutukoy nito. Sanay na siyang hindi naniniwala ang mga tao tungkol sa alamat. Sa ibang araw na lang siguro niya iyon ipipilit dito. Sa ngayon, i-enjoy muna niya ang mabait at gentle mood nito. Birthday ni daddy bukas. Aniya, kaya ba talaga niya ikwento tungkol doon? Oh, happy birthday to him then, he said. Magsa-celebrate kayo bukas? Umiling siya. No, hindi na niya masundan ang sinabi. Tumangutango ito at tila pinakikiramdaman siya. Mukhang may nais din itong itanong sa kanya pero hindi ito nagsasalita. Dito na ako, aniya na makarating sa bahay nila. Huminto sila sa labas ng kanilang gate. Salamat sa paghahatid. Tila may nais pa itong sabihin. Malamang ay tinatansya nito kung magsasalita. Kung magtatanong ito ay saka lamang siya sasagot. Pero hindi naman ito maituloy ang sasabihin at huli ay nagpaalam na lang. She waved and went inside the house to check on her mother. Mariing pumikit si Shane at tahimik na nanalangin. Nasa harap siya ng puntod ng kanyang daddy.
Death anniversary nito, kaya dinalaw niya ito sa sementeryo. Hindi pa rin siya makapaniwala na kalimutan niya ang araw na iyon na nagdaang araw. Naalala lamang niya iyon nang banggitin ni Marang tungkol sa cancer. When she remembered that last night, natense na siya, kaya nagpaalam agad siya na uuwi ng maaga. Pagkatapos niyang alaya ng maikling panalangin ng kanyang ama, ay nilingon niya ang kanyang mommy na tahimik lamang na nakatingin sa lapida ng asawa. She knew her mom was still grieving over her dad. Her parents loved each other so much. Kaya nang mamatay ang daddy niya, ay labis na nagdalamhati ang mommy niya. She was deeply devastated. She witnessed how her mother suffered. Mabuti na lamang at nandoon ang ninang Lucy niya para alalayan sila. Dahil kahit siya ay labis na nalungkot sa pagkawala ng daddy niya. She was an only daughter. Close siya sa parents niya. Her dad was just as close to her as her mom was. Sa katunayan, ito pa nga ang palagi nag-i-spoil sa kanya. She sighed. Those happy times would never come again with her father gone. Mauuna na ako umuwi sa'yo, Shane. Paalam ng mommy niya. Tumango siya. Okay. Her mother never liked staying too long at the cemetery. Since her father's death, her mother just visited his grave once a year for a short prayer. Then she left early. Nasanay na rin siyang ganoon ito. Alam niya yung pag-uwi nito sa bahay ay doon ito magmumukmok at iiyak habang hawak ang picture ng daddy niya. Nahuli kasi niya ito isang beses na umuwi siya ng maaga galing ng puntod ng kanyang ama. Nagtataka kasi siya kung anong ginagawa nito kapag umuwi ng maaga at hinahayaan siya magstay sa sementeryo. Nasa silid pala nito ito at doon ni tahimik na umiiyak at kinakausap ang picture ng daddy niya. Humalik ang mommy niya sa kanyang noo at iyon ang paraan nito ng pagbati sa kanyang kaarawan. Saka naglakad na palabas sa mausoleum ng kanyang ama. Hindi kasi siya nito mabate dahil sa sirkumstansya ng araw na iyon. Tinanaw niya ito hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin nang may mahagip ang kanyang mga mata. Medel seemed surprised to see her there. She didn't say a thing and just went back to her father's grave. Nagulat din siya makita ito roon. Gayunman, hindi na lang niya ito pinansin. It was her private moment with her father. Maya-maya ay tumaba ito sa kanya habang nakaharap sila sa puntod ng kanyang ama. He kept silent. Ilang minutong tahimik lamang sila. Ipinagpapasalamat niya ang paggalang nito sa kanyang pananahimik. Sinong dinadalo mo rito, Medel? Tanong niya nang bumaling siya dito. Nakatungo pa rin ito sa lapida ng daddy niya. Malamlam ang mga matang tumingin ito sa kanya. Your father? Anito sa halip na sagutin ang tanong niya. Tumango siya. Meet my dad, Edwin Daza. Hindi na siya nag-elaborate. She never liked talking about her father, especially his death. Nalulungkot lang kasi siya. Death anniversary niya ngayon. Anito, hindi iyon tanong kung hindi isang pahayag. Nakita marahil nito sa nakasulat sa lapida ng kanyang ama. She nodded again and forced herself to smile. My birthday, malungkot na sabi niya. Tila nag-iisip ito ng sasabihin. Don't greet me a happy birthday, please. There's nothing to be happy about. She stopped celebrating her birthday ever since her father died. Paano siya magsasaya sa araw na kapanganakan niya kung iyon din ang araw na kamatayan ng daddy niya? Before her father got sick, they considered their birthdays the happiest days of the year. They celebrated it together. Now, she dreaded this day and did not look forward to its coming. Her birthday only reminded her of his death and the happy times they would never have again. Sino bang dinalaw mo rito, Medel? Ulit niya sa tanong kanina para mabago na ang paksa ng usapan. Sinamahan ko lang si Medel. Nakita niyang palapit sa kanila si Jonah. Napansin siya nito at bahagyang sumimangot. Shane, nandito ka pala. Pilit ang ngiting bati nito. Wala na siguro talagang katapusan ang kaplastikan nito. Tumango na lamang siya dito para hindi siya masabihan bastos. Nakangiti hinila nito ang binata. Let's go, Medel. Mag-lunch na muna tayo bago tayo pumunta sa mall. Yaya nito. Bye, Shane. Hinayaan niyang tangayin nito si Medel. Pero bago makalayo ang mga ito, ay lumingon pa sa kanyang binata. Tila takang-takang anyo nito habang nakatingin sa kanya. Para may inaasahan itong gawin niya. Bahagya lamang siya kumaway rito at saka muling humarap sa puntod ng kanyang ama. Happy birthday, Dad. Naghahanda na si Shane sa pag-uwi. Pagkagaling niya kanina sa puntod ng ama, ay dumiretso siya sa shop niya na parang isang ordinaryong araw lang iyon at nag-asikaso ng mga dapat gawin. Nauna na ang mga tauhan niyang umuwi. Siya na lamang ang magsasara doon. Isinukbit na niya ang kanyang bag sa balikat
at inihanda na nang marinig niya may pumasok sa pinto. Sorry po, sarado na kami. Paglingon niya ay nakita niya si Medel. May dala itong picnic basket at mga pink balloons. Napangiti siya. Medel, nakangiting lumapit ito at iniabot ang mga lobo sa kanya. Happy birthday, ngumiwi siya. I don't celebrate my birthday. Gayunman ay inabot niya mga lobo mula rito. Naisip ko nga iyan kanina, but I thought, why not start now? Umiling siya pero nakangiti. Thanks, but I'd rather not. Anyway, nagpapasalamat pa rin siya dahil naisipan nitong pag-aanin ng loob niya. Come on, pangungulit nito. It's been what? 4? 5 years? 6? 6 years? Masyado na matagal iyon para magmuko ka pa rin hanggang ngayon. Masyado na nga matagal iyon, pero hindi ibig sabihin niyon ay makakalimutan na niya ang mga masasakit na alaala. Pinaglaro niya sa isang kamay ang isang lobo at minagmasdan iyon. Salamat na lang dito, Medel, pero magsasara na ako. Mahinang inihampas niya sa mukha nito ang isang lobo at saka nakangiti nagsalita. Sweet ka rin naman pala, paminsan-minsan. Tatalikod na sana siya rito nang pigilan nito ang kanyang braso. Kainin muna natin to. He lifted the basket. Tatanggi sana siya, subalit nahila na siya nito paupo sa silyang malapit sa counter. Ipinatong nito roon ang basket at naglabas ng mga pagkain. Kumpleto rin pati mga kubyertos at pinggan. I just ordered food from a nearby restaurant. I'm sorry, but I have no time to cook. I was busy with other things, he explained. Alam niyang si Jonah ang isa sa mga tinutukoy nitong other things, but that was fine with her. At least, he busied himself with preparing that for her kahit hindi niya inaasahan iyon dito. Inilabas din ito mula sa basket ang isang maliit na cake. May nakasulat doon na happy birthday, Shane. She looked at him. He just smiled and produced a candle to put on top of the cake. Sinindihan nito iyon. Medel, I said I don't celebrate my birthday, she protested. Then, we'll start celebrating it now. That wouldn't be a problem. Anito, na parang ganoon na lamang kadaling gawin iyon. She sighed. Today's my father's death anniversary. How could she celebrate that? It was also his birthday, he reminded her. I'm sure your dad wouldn't approve of you ignoring both of your birthdays. Siguradong akong mas gusto niyang i-celebrate mong birthday ninyo kahit na wala siya rito. So now, make a wish and blow your candle. Nakangiting yaya pa nito. She took another sigh. When was the last time she had a birthday wish? 5 birthday wishes na ang hindi niya nahihiling dahil sa paglimot niya sa birthday niya. Sige na, udyok pa nito. She didn't know what was with Medel's voice that made her close her eyes and make a wish. Sana si Medel na nga lalaking para sa akin. She blew the candle after repeating the wish 3 times. Sana ay maging sapat na 5 birthday wishes na pinalampas niya para matupad ang isang iyon. Nagsimula na silang kumain. Ipinagpapasalamat niya na ipinilit ni Medel na i-celebrate ang birthday nila ng daddy niya. He just made her birthday beautiful and happy once again after a long time. Inaantok si Shane sa pagbabantay ng shop. It was an idle afternoon. Walang bumibili kaya nakatunga nga lamang siya at ang mga tauhan niya roon. Nagbabasa na nga lang mga ito ng magazine. Hindi siya mahigpit sa mga tauhan niya kaya okay lang iyon sa kanya. Basta, huwag lamang maglalakwat siya mga ito sa oras ng trabaho. 3 mga tauhan niya, subalit absent ang isa ngayon. May problema raw sa probinsya nito, kaya pinayagan niya magbakasyon. Hindi na niya napigilan maghikab, ipinasya niyang itulog iyon. Nagbilin muna siya sa mga tauhan niya bago siya pumasok sa opisina niya. Dumiretso siya sa sofa at pumwesto na ng pagkakahiga. Malapit na siya makatulog nang marinig niya ang message alert tone ng cellphone niya. Inignora niya iyon at itinuloy na ang pagtulog. She woke up feeling a little discomfort about her position in the sofa. Nag-inat siya. Nakita niya 6:00 na ng gabi. Malapit na sila magsara ng tindahan. 7:00 kung magsara sila ng shop. Sinilit niya ang mga tauhan niya. Nakatunga nga pa rin ang mga ito sa magazine. Wala kasing customer. Malas yata ang business niya ng araw na iyon. Ipinasya niyang umuwi na. Ipinamahala na niya sa mga tauhan niya ang pagsasara ng tindahan. May tiwala naman siya sa assistant niyang si Winnie. When she went back into her office to get her bag, she noticed her cell phone on the table. She had 5 messages and 12 missed calls. Nakakunot ang noong binuksan niyang isang mensahe. Bahala ka na nga, paalis na kami. Galing kay Marang mensahe.
Lahat ng messages at missed calls ay dito nanggaling. Lalong kumunot ang noo niya sa nabasa. Tinignan niya ang unang mensahe nito sa kanya. Nandito kami ni Kuya sa overview. Punta ka dito. Bilis. Napakurap siya. Muli niyang binasa ang mensahe ng kinakapatid. Kasabay ng realisasyon ay ang paghihinayang. Paalis na raw ang mga ito ng coffee shop sa tapat ng shop niya. Inutusan kasi niya si Mara na sabihin siya kapag alam nito kung nasaan ang kuya nito. Ngayon naman ay ipinaalam nito sa kanya na kasama nito ang kapatid. Wala siyang ginawa kundi matulog, gayong nasa tapat lamang ng tindahan niya ang mga ito. Labis siya nang hihinayang. Sana ay nasabi na niya rito ang mga nakatakdang mangyari sa kanilang dalawa at ang katuparan ng alamat sa mga kwintas nila. But she did not nothing and just left everything off. Pumuntong hininga siya. Wala na siya magagawa. Malamang ay sa ibang araw na niya magagawa ang kanyang misyon. Iniwan na niya ang mga tauhan niya at naglakad pa uwi sa kanilang bahay. Her shop was just a few streets away from their house and just outside their subdivision. Naglalakad lamang siya pa uwi. Hindi naman mapanganib ang kanilang lugar, kaya hindi na siya nababahala. Habang naglalakad pa uwi, ay hindi pa rin niya naiwasang isipin ang panghihinayang niya. Dapat ay pinansin na niya kanina ang pagtunog ng cellphone niya nang marinig niya tumunog iyon. Malayo-layo pa siya sa bahay nila na makita niya makakasulubong na sasakyan. Nagulat pa siya na huminto iyon sa tapat niya. Hindi niya iyon pinansin at sa halip ay nagpatuloy siya sa paglalakad. Pero umaga pa iyon sa kanya habang paatras na umaandar. Bumaba ang bintana ng driver's side pagdapat ng kotse sa kanya. Suplada ka pala talaga. Nakilala niya ang boses ni Medel. Napahinto siya sa paglalakad kaya medyo lumampas pa na kaunti sa kanya ang sasakyan dahil gumagalaw pa rin iyon. Pero bigla ring bumalik iyon at huminto sa mismong tapat niya. Napangiti siya ng malawak. Wala siyang pakialam kahit mapansin man itong labis ang saya niya na makita ito. Medel, what are you doing here? Pati sa boses niya ay halatang pagkasabik. Oh my, ang galing naman. Nakangising niya sa isip. Kahit pala hindi sila nagkita kanina, ay magkikita pa rin sila ngayon. If that wasn't destiny at work. Inihatid ko si Mara sa kanila. Pauwi ka na? Yayain sana siya nito kahit isang drink lang. She crossed her fingers. Oo Okay, he said. Pauwi na rin ako. Natipalok yata siya sa naging sagot nito. Kaya bago pa nito itaas ulit ang bintana ng kotse, ay pinigilan na niya iyon. Hindi ka ba nagugutom? Kain muna tayo. Treat ko. Pinaganda pa niya ang kanyang ngiti. Saglit at tila nag-isip ito. Tatanggi pa yata ito sa alok niya. So before he could say anything, mabilis na lumigid siya at binuksan ang pinto ng kotse nito. Mabuti na lamang at hindi iyon nakalock. Umupo siya sa passenger seat at isinara ang pinto. Gulat na bumaling ito sa kanya. Ngumiti siya. So overview tayo. Aniya, wala na itong nagawa kundi ang paandarin ang sasakyan habang napapailing sa kanya. Mukhang hindi talaga titigil si Shane ng paglapit kay Medel, mga ka-felicidad. Pero paano kung hindi talaga siya magustuhan ng binata? Ano na ang gagawin ni Shane? Kaya naman, abangan!